Magandang umaga sa iyo, Maricel. And good morning, mga kamarino. Napakamahalaga ang pag-uusapan natin ngayong araw. We shall tackle the important issues that will impact the lives of our overseas Filipino workers, both land-based and sea-based. Ayan, pag sinabing land-based, Yan ang mga nagtatrabaho sa lupa. yon. Yung sea-based, Yan nasa barko. ayun. Good morning sa iyo, Admiral. At syempre, good morning po sa lahat ng ating mga kamarino. Tamang-tama ka dyan, Admiral. Punong-puno ng makabuluhang kwento ang ating episode today. I'm sure, masisiyahan kayong lahat at marami kayong mapupulot na aral mula sa episode today. Siyempre naman, only the best para sa ating mga avid televiewers. Gusto namin na maihatid sa inyo ang magagandang balitang makakatulong sa inyo. That's right, Maricel. Kaya halina't simulan na. All aboard dito sa Yan ang Marino. This portion is brought to you by Western Union. Moving money for better. Pinangunahan kamakailan ng aking partner na si Admiral Eduardo Santos ang presidente ng Bagong Bayani Foundation ang isang symposium tungkol sa overseas Filipino workers bilang bagong bayani na investors. Ang end goal? Ano nga kaya ito? Mas mabibigyan pa kaya ng kaalaman ng ating mga bagong bayani magpalago ng kanilang kabuhayan? Alamin po natin ito. Alam natin na ang pagtatrabaho sa ibang bansa ay hindi panghabang buhay. Kaya nga ang Bagong Bayani Foundation ay patuloy na gumagawa ng mga programang makakatulong sa mga OFWs para mapalago ang kanilang pinagpagurang kita. Sa symposium ng Bagong Bayani Foundation, binanggit ang malaking kontribusyon ng overseas workers sa ekonomiya ng ating bansa. Noong 2014 nga, umabot ng $22 billion ang perang kanilang naipadala. Filipino land-based worker has a quality that is way above the quality of most overseas workers. The nation seafarers, and we will always have seafarers. Even if poverty is zero in the Philippines, because the Filipino is the most natural seafarer creature on this planet. Naalaman din natin na pagdating sa inclusive growth, nangunguna ang overseas Filipino workers in terms of contributing to growth that promotes the welfare of the lower income groups. You are probably the first sector that can boast of contributing to what is now known as inclusive growth. At ayon sa pag-aaral, ang tinatamasa nating 6 to 7% gross domestic product or GDP ay magpapatuloy daw sa susunod na 10 taon. Sino man ang mahalal na mamuno sa May 2016 election. You know, your sector couldn't care less who's the president. And the same thing with the BPO sector. These are self-propelled and very much really private sector oriented. The good news, just for you to know the total picture, is if we are lucky and we choose a president who will unleash the hundreds of billions of pesos infrastructure and PPP that this present administration has been very slow implementing, then our growth rate in the next 6 years will be 8 to 10%. Ipinakita rin sa symposium ang iba't ibang proyekto na pwedeng paglagakan ng proceeds mula sa OFW investment certificates. Kung tao kayo doon, makikita niyo po nyo, ang population po natin is umaabot ng 2 million trees out of 350 million trees of the entire Philippines. 2 million of those trees are in Naka. Ayon naman kay Vice Admiral Eduardo Santos, mahalagang matulungan ang bagong bayani para di masayang ang kanilang pinaghirapang kita. So I think we should do something more concrete in order to be able to help them. And even in Bataan, where our school is, a lot of welders, a lot of the land-based workers that we used to send
to the Middle East before. Now they're back just drinking and driving jeeps. So, what happened to the many years that they've worked? Walang duda, ang paglalayag ay nasa dugo ng mga Pilipino. At kung ang galing na ito ay madaragdagan ng tamang kaalaman ukol sa pananalapi, makakaasa kayo mga kamarino na hindi mapupunta sa wala ang panahong ginugugol ninyo sa pagtatrabaho sa barko. At habang may mga organisasyon tulad ng Bagong Bayani Foundation, makakaasa ang ating overseas Filipino workers na may titingin sa kanilang kapakanan at tutulong na maiahon sila tungo sa mas magandang estado ng buhay. This portion was brought to you by Western Union. Moving money for better. Pabahay ang pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund. Pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito ng maraming dagdag ginhawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan, may katuparan. Ma, napadala mo na? Kaya next time, mag-Western Union send money abroad na. Affordable. For as low as 500 pesos na lang. Oh, padala na! Ma, love you. This portion is brought to you by Pag-ibig Fund. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Tinalakay naman po sa monthly health teaching ng Amo Subsiemens Hospital ang newborn screening. Sa pamamagitan ng pagsasabatas ng Republic Act 2004, ang bawat sanggol na isinilang ay binibigyan ng karapatan na mabuhay ng normal. Paano? Alamin po natin yan. Malaking kaalaman naman para sa mga bagong nanay o magiging nanay ang hatid ng Amo Subsiemens Hospital sa mga dumalo sa monthly health teaching na kanilang isinasagawa. Sa pangunguna ni Dr. Elias Gamboa, ibinahagi nila ang impormasyon tungkol sa newborn screening test na nagsimula dito sa Pilipinas noong 1996. This is very, very important doon po sa inyong mga sanggol na iaanak. Para malaman po natin kung anong talagang kalagayan, kung anong katayuan ng inyong anak. Meron niyang kasabihan, mabuti na ang may kaalaman at lagi po tayong handa. Ano nga ba ang newborn screening test? Ito ay ang pagkuha ng blood sample ni baby mula sa heel o sa sakong ni baby, kung saan kukuha ng 4 na patak ng dugo at ito ay ibablat sa isang special paper kung saan maaaring ma-detect yung 6 na diseases o kaya naman kapag ka-expanded newborn screening, 28 diseases naman. Isa doon yung pinaka-latest is yung MSUD or yung maple syrup urine disease. Isa din dyan ang CH o ang congenital hypothyroidism, CAH o ang congenital adrenal hyperplasia, at G6PD deficiency. Ideally, ginagawa ito 24 hours after birth. At kung basic 6 ang gagawin sa sanggol, walang babayaran si mommy basta PhilHealth member siya o kaya naman ay si daddy. Kung ang parents gusto nilang ipagawa yung basic 6, wala silang babayaran kung
PhilHealth member sila kasi ito ay covered. Pero kung gusto naman nila ipagawa yung expanded newborn screening, babayaran nila is 1,000 pesos kung sila ay PhilHealth member. Ang newborn screening test ay maaring isagawa sa mga health facilities tulad ng ospital, clinics o mga health centers at syempre dito sa Amusuk Hospital. Experience namin is mas marami kaming babies na na-detect na merong or nag-positive sa mga certain diseases like dun sa mga nasabi. Na-detect ng mas maaga at nasabihan sila ng pwede nilang gawin at na-refer din sila sa mga specialista. Yan naman ang kanilang paalala bilang advocate ng newborn screening sa mga mommies o sa mga magiging mommies pa lang. Importante po na mapa-newborn screening natin ang ating mga anak upang maiwasan yung mental retardation o ang maagang pagkamatay ng ating mga babies. Ang bawat sanggol ay biyaya ng may kapal. Dapat nating mahalin at alagaan. Kaya naman huwag nating sayangin ang pagkakataon na mabigyan sila ng magandang buhay sa pamamagitan ng simpleng pagsusuring medikal. This portion was brought to you by Pag-ibig Fund. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. May mabuting pagkakataon para sa aming mga OFW na mas makaipon pa. Buti na lang may SSS FlexiFund. Panatag loob ko sa aking ipon. Garantisadong may dagdag kita. Sa FlexiFund, ang pinaghirapang kitain, nalalagay sa ipong mas may pakinabang. Pwedeng pang matrikula, bahay, negosyo. Pagretiro ko, mas ginhawa. Mga kababayan, para sa dagdag ipon, mag-SSS FlexiFund na. Makipag-ugnayan sa SSS tungkol dito. Ma, napadala mo na? Kaya next time, mag-Western Union send money abroad na. Affordable for as low as 500 pesos na lang. Oh, padala na! Ma, love you. Dumalo rin ang Yanang Marino sa launching na Navigation Aid to Collision and Avoidance para sa mas maayos at ligtas na paglalayag. Ang mga kaganapan, panoorin niyo po ito. The International Maritime Organization published the international regulations for preventing collisions at sea, which are navigation rules to be followed by ships and other vessels at sea. As every officer knows, the electronic chart display and information system is a powerful navigation tool. Recently, we attended the launching of TOTEM plus ECDIS, which according to Captain Uy will minimize human error, thus preventing collision. So finally, it is here for us to use and to apply so that our nation will still be blameless in the future. Captain Uy also mentioned that the electronic charts integrated with information from various ship navigation systems. The system can be applied soon to any ECDIS available already in use, or possibly we can change it in a more appropriate system that will benefit not only the shipping companies but saving lives and protecting the environment. With this system, route planning and monitoring will increase safety and will help prevent fatal mistakes. It is an angel providing you the right bulong. Sabi nga, nabulungan ka ng tama. And it keeps the sanity of the officer on board. If this is not so,
there could be no more collisions. And when approaching dangerous areas such as shallow waters or navigational hazards, it will sound an alarm. In a collision situation, developing situation, this DSD will take appropriate action. Captain Uy invited the guests to try the system and see for themselves how powerful a help it can be. And I'm happy that it will be also known to our country and confident enough that this will somehow save lives and property. For tragedies at sea to be averted, officers on board must not only follow and implement navigation rules, but also continue to educate themselves about the latest technology which will help them run the ship's safety. We couldn't agree more. Pabahay ang pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund. Pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito ng maraming dagdag ginhawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. Ma, napadala mo na? Kaya next time, mag-Western Union send money abroad na. Affordable. For as low as 500 pesos na lang. Oh, padala na! Ma, love you. May mabuting pagkakataon para sa aming mga OFW na mas makaipon pa. Buti na lang may SSS FlexiFund. Manataglob ko sa aking ipon. Garantisadong may dagdag kita. Sa FlexiFund, ang pinaghirapang kitain, nalalagay sa ipong mas may pakinabang. Pwedeng pang matrikula, bahay, negosyo. Pagretiro ko, mas ginhawa. Mga kababayan, para sa dagdag ipon, mag-SSS FlexiFund na. Makipag-ugnayan sa SSS tungkol dito. This portion is brought to you by SSS, believe kami sa'yo. Mga kamarino, nais nyo bang magpa-verify sa SSS ng inyong contribution o kaya naman ng loan status o benefit claim status pero wala kayong internet connection or malayo naman ang inyong lugar sa SSS branch? Aba, worry no more dahil narito na ang Text SSS Facility. Ang Text SSS Facility ay isang text-based information service kung saan ng isang kasapi o miyembro ng SSS ay maaari mag-inquire o mag-verify sa pamamagitan ng short messaging service gamit ang kanyang cellphone. Ang Text SSS Facility ay nagsimula pa noong February 2010. At naisipan po ng SSS na magdulot po ng ganitong serbisyo sa aming mga members upang mapadali po ang pagkuha nila ng impormasyon sa SSS, lalo na yung tungkol sa kanilang membership information. E paano nga ba magagamit ng mga miyembro ang SSS Text Facility? Ang itatype nilang keywords ay SSS space reg or REG po yun, space 10-digit SS number space date of birth at isasend nga po ito sa 2600. Matapos po ang successful registration sa Text SSS Facility, ang isang kasapi po o miyembro ng SSS ay makatatanggap ng kanyang personal identification number o PIN na kanya pong gagamitin sa kanyang mga text inquiries gamit ang Text SSS Facility. Sa halagang 2 pesos and 50 centavos para sa Globe at Smart subscribers at 2 pesos naman para sa Sun Cellular subscribers, maaari na kayong makapag-inquire sa SSS. Ang kagandahan po kasi, ang serbisyo po nito ay available po 24/7. Narito naman mga kamarino ang mga keywords na kailangan i-text sa pag-i-inquire sa mga programa at serbisyo ng SSS.
Nasa mahigit kalahating milyon na miyembro ang gumagamit ng Text SSS Facility Service. At patuloy pa rin na dumadami ang gumagamit ng serbisyong ito. This portion was brought to you by SSS, believe kami sa'yo. Admiral, hindi ko sasabihin mabilis talaga ang oras. Kasi mas magandang sinasabing bawat minuto ay makabuluhan. At pwede nating bagalan yan kasi whatever we say, that will happen. Kaya kung sinabi, ang bilis-bilis na oras, ay, kabilis-bilis nga naman. Kaya naman makabuluhang minuto, kada minuto po ang naihatid namin ngayong araw na ito. Tama. Biniba mo na. Biniba ko na. Pero mabilis pa rin ang oras. Huwag na nga. Pamagalin natin ang oras. Damdamin ang oras. Yes. Once again, it's time to say goodbye, but we promise we'll be back again next Saturday, 11 to 11:30. Dito pa rin po sa PTV4 ang telebisyon ng bayan. At tandaan nyo, kahit wala sa bahay, maaari pa rin kaming panoorin basta meron kayong internet access. May live streaming po tayo. Just type www.ptv.ph. Ayan. At para naman updated kayo mga kamarino natin, mga kaganapan sa maritime industry, available pa rin po ang ating Amosub DVD. Sa Amosub Center po yan at libre. Kaya kuha na po ng inyong mga kopya. Ayan. At kung may mga katanungan kayong nais iparating sa amin, just get in touch with us through our Facebook, Yan ang Marino. Ayan. Happy weekend mga kamarino. But for now, anchors away. Bye! Bye-bye. Marichelle Yao would like to thank Dr. Almon Derla of La Estetica, Tomas Morato Branch with hotline 332-8604.